Tama ang spelling mga kakwento, talagang kwento sapagkat dalawa ang kwento, back to back. At pwede niyong i-correlate sapagkat si Abel ay 17 years old samantalang si Noel naman ay 50, parang future and past. And hopefully, Abel ay matamasa mo man lang yung future na natamasa ni Noel ay okay na. Samantala, hindi pa ninyo alam, syempre, sapagkat hindi pa napapakinggan. Kaya pakinggan na dalawang kwento back to back. Hatid ng KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, isa ako sa masugid na taga-subaybay sa iyong programa mula pa noong 2014. At ilan sa mga napakinggan ko sa iyong programa noon sa radyo ay ang mga kwento ni na Ate Ellie, AP Jeline Wayan. Pero ang pinaka nagustuhan ko yung story ni Ate Ellie. Sumulat naman ako ngayon, Kuya Bono, dahil gusto ko na ring mapabilang ang kwento ng buhay at pag-ibig ko sa iyong programa. Bago ang lahat, tawagin mo na lang ako sa pangalang Abel. Nagmula ako sa isang broken family. Isa akong anak na pinabayaan ng mga magulang. Na-trauma ako sa mga magagalitin na tao dahil nasira ang isang mata ng kapatid ko na si Kuya Marlon dahil sa kagagawan ng aming ama. Kapag kasi lasing siya ay pinapalo kami ng walang dahilan. May iba pa kaming mga kapatid, Kuya Bono, pero kami lang dalawa ni Kuya Marlon ang naiwan sa aming ama. Kami lang dalawa ang minalas dahil napakahirap ang makasama ang aming ama. Kung saan-saan ako noon tumitira para lang makatakas kay Papa. At naiiwan ang kuya ko na si Kuya Marlon hanggang sa mamatay ang papa namin dahil sa kalasingan niya. Magkikipag-inuman yan ng 2 araw at hindi kumakain kahit konti man lang. Noong mamatay si Papa ay umuwi ang mga kapatid namin. At sa kanilang pagbabalik sa mga lugar nila ay isinama nila kami. Ako ay napunta sa kapatid ko na si Ate Jessa dito sa Makunakon, Isabela. Pero taga-Camiguin talaga ako, Kuya Bono. Doon ako nag-grade 1 hanggang grade 3. At sa Makunakon, Isabela ako nag-grade 4. Kaya lang hanggang grade 4 lang talaga kasi hindi naman kami magkasundo ng bayaw ko. At panay din ang sermon nila sa akin dahil daw hapon na ako kung makauwi. Ang sabi ko naman sa sarili ko ay bata lang ako at malayo ang eskwelahan at naglalakad lang ako papunta at pauwi. Kaya natural ay hapon na ako nakakauwi. May panahon noon na pinapili ako ng bayaw ko kung mag-aaral daw ako o magpapastol na lang ng kalabaw. At nung sinabi ko na mag-aaral ako, inulit-ulit niya ang tanong, paulit-ulit hanggang sa hindi ako sumasagot ng magpapastol na lang. Mga salita na hindi ko kinalimutan hanggang ngayon, Kuya Bono. Noong 2018, naglayas ako at napadpad ako sa parte ng Santa Ana, Cagayan. Kinupkup ako ng magkasama na lesbian at balo. Nag-okay naman ako kahit na mahirap para sa akin dahil wala akong pamilya na gumagabay sa akin. Noong 2019, nagdesisyon ako na ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa pamamagitan ng ALS o Alternative Learning System. At umuwi nga ako para makiusap sa ate ko na pag-aralin ako dahil hindi ko naman hinangad na makapag-aral para matulungan ko ang sarili ko kundi maiaho ng pamilya ko sa kahirapan. Pero bakit parang hindi sumang-ayon ang panahon sa akin dahil noong pumasok na ako sa pag-aaral, kinaya ko naman hanggang sa sumapit ang exam, natakot na ako kasi inakala ko na hindi ko kakayanin dahil manggagaling pa sa labas ang magpapa-exam sa amin. Huminto nga ako bago kami mag-exam at sakto naman ang pagdating ng COVID-19. Nag-lockdown na at halos lahat ay na-quarantine pero
Isa ako sa maswerte dahil kahit home quarantine ay hindi ko nasubukan. Sabi nga ng mga barkada ko noong makalabas sila sa quarantine ay boring daw sa labas dahil mangilan-ngilan na lang ang mga hindi na quarantine dahil ang patakaran nila dito noon ay kung nag-positive ka sa swab test ay 14 days mo lang, pero kung negative ka naman ay mahigit 1 buwan ang quarantine mo. Pero nagpa-vaccine pa rin ako. Actually hanggang 4 na vaccine, pero ang libangan ko noong kasagsagan ng pandemic ay makinig ng programa mo. At maraming akong napakinggan, pero wala kasing internet dito noon at 16 hours lang ang kuryente, kaya share it ang uso noon para makakuha ng kwento. Dahil doon ay inuulit-ulit ko na lang na pinapakinggan ang mga kwento ni na Ellie, Wayan, Jeline, Matt, AP, Victoria, at na-inspire talaga ako sa kanilang mga kwento. Sumapit nga ulit ang pasukan at nag-enroll ulit ako sa ALS, pero nung malapit na naman ang exam hanggang dumating ang isang araw na kailangan ko nang humiwalay kila ate, sa kadahilan ng ako ang napagbintangan sa pagkawalan ng pera ni ate ko. Lalo na't ako ang nagbabantay sa kanilang tindahan noon. Mahirap para sa akin noon ang humiwalay dahil 17 years old pa lang ako. Kasabay din nito noon ang muntikan ko ng pagpapakamatay, pero masasabi ko na napakabuti sa akin ng Diyos dahil may mga dumating na barkada ko. Hindi ko alam na napansin pala ni TJ at Benji ang lubid na itinali ko sa taas. Noong panahong ito, Kuya Bono, ay magulo na ang buhay ko. Nagpalunod na ako sa madilim na pangyayari sa buhay ko at wala na akong inisip kundi ang mawala na sa mundong ito. Pero nung makita pala ng mga barkada ko ang tali, binantayan nila ako at halos magdamag na nag-inuman kami at hindi sila nagpatalo sa akin sa inuman para lang hindi ko magawa ang plano ko na pagkitil ng sarili kong buhay. At nung mahimasmasan na ako, doon nila sinabi na huwag ko daw gawin ang bagay na hindi dapat gawin, lalo na't isa akong iglesia. Gabi-gabi nga, Kuya Bono, na pumupunta sila sa akin para mabantayan ako at nagtagumpay sila sa pagsasabi nila sa akin na huwag kong kitlin ang buhay ko. Noong panahon yun, Kuya Bono, ay nagdesisyon na ako mag-aral na at ginawa ko nga ito. Sumapit ang exam at nagpakatatag ako kahit na sinabi nila na masungit ang assessor namin. Ginawa ko ang best ko at nagtagumpay naman ako. Nakagraduate nga ako ng elementary bilang ALS at pumasok ulit ako para sa secondary level naman. Nagpakatatag pa rin ako at nagtagumpay, kaya ngayon ay grade 11 na ako, going grade 12. Nagkaroon naman ako ng love life, pero parang manhid talaga ang damdamin ko sa mga babae dahil marami din akong nakatalik pero parang wala lang sila. Pag natikman ko na, kahit mag-break na kami ay okay lang. Pero may isang babae naman na minahal ko, si Erica. Hindi ko siya naggalaw, Kuya Bono, pero sobrang minahal ko siya. 1 buwan lang kami. Hiniwalayan niya ako dahil kailangan na daw niyang umuwi ng Maynila. At masakit para sa akin yon. Nakonsensya ako sa mga pinaggagawa ko sa mga babaeng napaglaruan ko lang. Kasi pakiramdam ko ang mga ginawa ko sa kanila ay ginawa rin sa akin ni Erica. Pero ngayon, Kuya Bono, ay masasabi ko na pamilya muna bago ang iba. Naalala ko yung sinabi ni bayaw ko. Yung pag-ulit-ulit niya ng tanong at walang pagkakaiba, pinapili ulit niya ako kung mag-aaral o magpapastol ng kalabaw. Siguro gusto niya ulit ako huminto sa pag-aaral. Nangyari ito bago ako mag-exam ng 4th quarter sa grade 11. Bakit kaya hindi niya maisip na para naman sa pamilya ang pag-aaral ko? O Kuya Bono, bumalik ako sa bahay nila para
matulungan nila ako na mag-aral dahil akala ko wala na ang nakaraan namin pero hindi pa pala. Pero sa ngayon ay nasanay na ako sa kanilang pag-uugali at ginagawa ko na lang na music ito tuwing uuwi ako, pero may pagtataka ako kung bakit parang hindi nila ako kaano-ano. Parang hindi nila ako kadugo. At pansin ko din ang pagkakaiba ng ugali ko sa ugali nila. Pero okay lang yun sa akin basta matapos ko ang pag-aaral ko. Okay lang kahit na kapalit nito ay kahirapan. Minsan din ako nakipagrelasyon sa bakla kakwento dahil na-curious ako kung ano ang feeling ng nakikipagrelasyon sa bakla. Hindi naman siya pure na bakla, kundi silahis. Medyo masarap din magmahal ng bakla kakwento dahil may mga seryoso naman sa relasyon, pero 1 week lang kami nung nakarelasyon ko. Sa ngayon kakwento ay nandito pa rin ako sa Maconacon, Isabela upang ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa grade 12. At makapagtapos din ako dahil ngayon ay isa na lang ang pinapangarap ko. Walang iba kundi ang magkaroon ng sariling pamilya na alagaan, maging simple lang sa buhay, magkaroon ng mga anak na pag-aaralin at tuturuan ng mabuting asal. At syempre asawa na maalaga at simple. Ito ang pamilya na pinapangarap ko kakwento. Nabanggit ni Kuya Matt na ini-edit naman po ang sulat bago basahin, kaya paki-edit na lang kuya kung may pagkakamali sa sulat ko. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sana ay mabigyan ng pagkakataon at pala rin na mabasa ang sulat ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Abel. So inyong napakinggan ng kwento ng kakwento nating si Abel. You're 17, marami ka pang kakaining bigas, marami ka pang haharapin sa buhay. Pero sana bawasan mo lang yung pagkaduwag mo, no? Yung pag-take lang ng exam, yung takot mo, hindi mo na tinuloy, sayang naman. Dahil ikaw ay nag-iisa ka mo sa buhay, dapat matatag ka, matapang ka. At kung ikaw ay magkakaroon ng jowa, dapat mas matapang ka pa sapagkat hindi na lang sarili mo ang kailangan proteksyonan mo, kundi pati na ang jowa mo. Okay? So siguro kaya hindi naging kayo nung huling babaeng minahal mo dahil siguro baka nakulangan siya sa'yo. Anyway, wish namin na sana pagdating ng araw ay maging matagumpay ka. Napakaganda ng hangarin mong maiahon sa kahirapan ang buhay ng pamilya mo, Abel. So, good luck and God bless, and thank you again for sharing your story. At ngayon, pakinggan naman ang shout out muna pala tayo mga kakwento, no? Bago tayo dumako naman sa kwento ni Abel. Samantala, shout out muna tayo mga kwento mula kay Sally 18. Hi Kuya Bono, shout out, it's me Sally Ligaspi Ganado from Quezon, Isabela, at isang taga-abang mo. Lagi kong may upload ka ay aking mapapakinggan habang busy sa work. Silent listener OFW here in Qatar. God bless you too, Sally 18. Odlus Malu, shout Kuya Bono, listening here in Laguna City, Lamtin, shout out. Bakit Mary Joyce Maborang Corpus ng Taiko Shin Hong Kong? Kinig na, salamat Odlus Malu. By Puti Buayan II, anong oras may upload sa YT Kuya Bono? Ayun, eto na nga. Emily Argadon, shout out to you. JB De Vera, let's grow together. Ganda talaga ng view ng bukid, salamat. Edin Batang Imapile, shout out to you. May bago na namang papakinggan, pa-shoutout po here in Saudi Arabia mula naman kay Carla Ligado Durupan of Kalinga. Si Carla yata ay nagpadali na dati ng kwento. Tama ba ako, Carla? Anyway, shoutout din kay Barbie de la Cruz Almazan at kay Gab de la Fuente. Shoutout to you. JR Aranda, shoutout to you. At eto na, pakinggan naman natin ang kwento ng kakwento nating si Noel, hatid ang KNBK kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, itago niyo lang po ako sa pangalang Noel, 50 years old,
tubong Bicol, may asawa at may isang anak na lalaki. Ako po Kuya Bono ay nagmula sa isang mahirap lang na pamilya. Magsasaka po ang tatay ko at ang nanay naman namin ay sa bahay lang, nag-aalaga ng mga kapatid kong maliliit pa. Siyam kaming magkakapatid at ako ang pang-apat. Maagang nagsipag-asawa ang dalawa kong mga ate at syempre sa mga magsasaka din ang naging asawa nila. At pati na rin ang kuya ko ay maaga rin nag-asawa at katulong siya ng tatay sa pagsasaka. Halos lahat ng ate ko at kuya ay elementary lang ang natapos at ako lang ang nakatuntong ng high school Kuya Bono. Naka second year high school ako. Private po kasi ang high school sa lugar namin at wala pong public high school noon. 1980s pa yun Kuya Bono. Hindi kagaya ngayon na napakarami ng public high school. Lumipas sa mga araw, buwan at taon hanggang sa 18 years old na ako dahil nga po sa kahirapan hindi ko na natapos ang high school. Hanggang second year high school lang talaga ako. Kaya naman naisipan ko pong lumuwas ng Maynila para magtrabaho at matulungan ko na rin ang mga kapatid kong nag-aaral pa. Pinayagan naman ako ng mga magulang ko nung ako'y magpaalam. Dahil nga po sa kahit high school ay hindi ko man lang natapos ay nahirapan ako makapasok ng trabaho pagdating ko ng Maynila. Pero buti na lang dahil may nakilala ako na kababayan ko, si Natoy na noon ay nagtatrabaho bilang waiter sa isang malaking restaurant, kaso walang bakante sa kanila. Ang sabi ni Natoy ay kung gusto ko raw sa tita niya dahil naghahanap ito ng boy o katulong sa karinderya. Mababa lang daw ang sahod pero sa umpisa lang naman daw. Tataas din paglaon kapag nakitang masipag at seryoso ko sa trabaho. Kuya Bono, dahil sa trabaho ang hanap ko, tinanggap po na ito. At araw ng linggo, isinama na ako ni Natoy sa tita niya. Pinakilala niya ako bilang kaibigan niya. Kaya naman, tinanggap ka agad ako ng tita niya. Mababait naman ang mga naging amo ko at kapag linggo pahinga ko o day off ko kaya nakakapagsimba ako. At isa pa'y libre naman lahat dahil nga stay in kami. Kaya naman Kuya Bono tuwing day off ko namamasyal ako at nagsisimba. Masaya ako tuwing sahod ko at pinapadala ko ito sa mga magulang ko. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon Kuya Bono, nagustuhan ko na rin ang trabaho ko at tinaasan na nga ang sahod ko dahil nakita naman ng mga amo ko na okay naman ang trabaho ko. Lumipas pa ang mga araw at buwan at taon hanggang sa na-promote ako sa trabaho. Ang dating boy ng karinderya ay isa ng cook. Ako na ang tagapagluto sa karinderya kasi umuwi sa probinsya ang tagaluto dahil buntis ito. At doon manganganak at nang makapanganak na ay hindi na ito pinayagan pa na bumalik sa trabaho kung kaya ako na talagang naging cook sa karinderyang yon. Kuya Bono, dito ko naman nakilala ang isang babae na nagpatibok sa aking puso. Siya si Sheila. Si Sheila, Kuya Bono, ay kasamahan ko sa trabaho. Waitress naman siya. Maganda siya kaya unti-unting nahulog ang loob ko kay Sheila. Una, naging magkaibigan muna kami hanggang sa niligawan ko na siya. Kaya lang ang sabi niya ay may jowa na raw siya. May jowa na raw siya at isa itong tomboy. Tomboy ang jowa ni Sheila at nagsasama sila na parang mag-asawa. Sabi pa niya ay masyado daw siloso ang kanyang tomboy na jowa at nananakit pa.
Gusto na nga daw ni Sheila na hiwalayan kaso natatakot siya dahil pinagbantaan siya nito na kung humiwalay daw ito ay papatayin siya. Sobra akong naawa kay Sheila sa kanyang kalagayan, Kuya Bono. Isang araw nag-uusap kami ni Sheila nang biglang dumalaw ang tomboy na kinakasama nito. Nakita ang pag-uusap namin. Sobra daw nagalit si tomboy kaya pag uwi ni Sheila, bugbog sarado siya. Kinabukasan pagpasok niya, napansin ko agad ang maraming pasa sa katawan ni Sheila. Naawa ako kaya muli kong kinausap si Sheila na sabi ko kung mahal niya ang sarili niya dapat iwanan niya na ang tomboy na yon. Pag-isipan niya kakong mabuti dahil ako noon ay malapit nang magbakasyon sa aming probinsya sa Bicol. Kung gusto niya ay sumama siya sa akin sa aking pag-uwi dahil puro pagsiselos at paranakit ang nararanasan niya sa tomboy na yon. Kuya Bono, sabi ko pa kay Sheila noon kung mahal niya ako ay sumama na siya sa pag-uwi ko sa Bicol. Sinabi kong kung desidido siya, sa linggo ay hintayin niya ako sa simbahan ng Baclaran. Pagsabit ng linggo, Kuya Bono, sa simbahan ng Baclaran, labis akong natuwa nung makita ko roon si Sheila. Noong makarating na kami sa amin sa Bicol, malugod kong pinakilala si Sheila sa magulang at mga kapatid ko. Dahil sa mabait naman ng mga magulang ko ay tanggap nila si Sheila kaya naman kami nga ay masayang nagsama bilang mag-asawa. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa 3 buwan na kami doon sa probinsya. Isang araw ay may natanggap akong sulat. Nagtaka ako kung kanino ito galing pero nung buksan ko, galing pala ito sa tomboy na dating kinakasama ni Sheila. Ang sabi niya, kabinatang tao ko daw ay pumapatol ako sa may asawa na. Ibalik ko daw si Sheila sa kanya dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa akin pati sa pamilya ko. Nagbanta siya, Kuya Bono. Sa totoo lang kinabahan ako at nang malaman ito ni Sheila, dito na siya nagdesisyon. Ayon sa kanya, ayaw niya na may masamang mangyari sa akin lalo na sa pamilya ko at kahit natutunan na daw niya akong mahalin, alang-alang sa kapakanan ko, lalo na ng pamilya ko ay kailangan niya nang bumalik sa Maynila. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik siya sa tomboy na yon. Dahil nga hindi niya na masikmura ang ugali ng tomboy, babalik daw siya sa Maynila pero uuwi siya sa bahay nila. Labagman sa loob ko na umalis si Sheila, Kuya Bono, para sa ikatatahimik ng lahat, pumayag na lang ako. Tinanggap ko na lang ang kapalaran kong mawalay din kaagad sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Kuya Bono, lumipas ang ilang araw, may natanggap akong sulat galing kay Sheila. Nandoon na raw siya sa mga magulang niya at malapit na siyang umalis papuntang Singapore. Doon sa atin niya dahil may trabaho daw doon na naghihintay para sa kanya. Kuya Bono, may isa pa siyang balita sa akin mula sa sulat na yon. Dahil daw sa stress at pangungulila ay nakunan siya. Buntis pala siya, Kuya Bono, nung umalis siya sa amin. Nang hinayang ako ng labis, Kuya Bono, pero hindi naman daw niya kagustuhang malaglag ang bata. Nalaman lang daw niya ito nung dalhin siya ng mga magulang niya sa ospital. Humingi siya ng sorry sa akin dahil hindi naman daw niya kagustuhan na mawala ang baby namin. Magsisiman daw siya ay huli na. Nalungkot ako sa nangyari pero tinanggap ko na lang ang lahat.
Lumipas sa mga araw hanggang sa nakaalis na si Sheila papuntang Singapore. Maganda raw ang trabaho niya doon at nagpapasalamat pa rin siya sa akin. Kung hindi daw dahil sa akin, hindi siya makakarating sa Singapore kasi dahil daw sa akin ay nakaalis siya sa impyernong buhay niya sa poder ng tomboy. Kung hindi siya nakaalis sa poder ng tomboy, hindi siya makakarating ng Singapore. Sabi pa ni Sheila, sana daw ay makahanap na ako ng babaeng magmamahal sa akin ng tapat at mamahalin ko rin. Dahil hindi na kami pwede kasi nga may hadlang sa amin. Ang tomboy nga na yun, Kuya Bono. Kaya lang nabalitaan ko rin na may iba nang kinakasama ang tomboy mula nung malaman nitong nasa Singapore na si Sheila. Lumipas pa mga araw hanggang sa nakapagtrabaho ulit ako sa Maynila sa isang pabrika naman, paggawaan ng mga lata, lahat ng klase ng lata dito ginagawa at dito ko naman nakilala si Rose. Si Rose, Kuya Bono, ay kasamahan ko rin sa trabaho. Bisaya po siya. Naging magkaibigan muna kami hanggang sa niligawan ko na at inabot ng 1 taon ang aking panliligaw sa kanya hanggang sa nakamit ko din naman ang kanyang matamis na oo. So naging kami na nga pero halik at holding hands lang ang pwede niyang ibigay muna, tsaka na lang daw yung iba kapag kasal na kami. Nang umuwi ako sa aming probinsya ay isinama ko ang mga magulang ko sa bahay nila Rose at kami ay namanhikan. Wala nang tatay si Rose, nanay na lang at mga kapatid niya ay may mga asawa na rin. Dahil pareho naman kaming nasa hustong gulang na at pareho naman kaming nagmamahalan ay itinakda nga ang aming kasal sa lugar ni na Rose. Simpleng kasalan lang, Kuya Bono, sa simbahan. Noong matapos ang kasal ay nagsiuwian ng lahat ng mga kamag-anak namin na dumalo sa kasal, pati ang mga magulang ko. At ako syempre ay naiwan sa bahay nila Rose. Makalipas ng 1 taon, naisipan kong bumalik sa trabaho ko sa Maynila at si Rose ay naiwan sa nanay niya. Wala kasi itong kasama at matanda na rin ang aking biyanan. Hanggang sa nakabili na ako ng lote dito sa Maynila at pinatayuan ko ito ng simpleng bahay. Wala pang mga cellphone noon, Kuya Bono, kaya sinulatan ko lang noon si Rose na pumunta na sila ng nanay niya dito dahil may sarili na kaming bahay. Dito nga ay nagsama-sama na kami. Lumipas pa mga araw, buwan at taon hanggang sa nagdalang tao na si Rose. Masaya ako siyempre, Kuya Bono, dahil sa wakas magiging tatay na ako. Labis-labis ang tuwa ko nung isilang na nga ni Rose ang aming anak. Lalaki ito, Kuya Bono. 3 taong gulang na ang aming panganay nung magbuntis na naman si Rose kaso nakunan siya. At mula nung makunan si Rose ay hindi na siya nagbuntis ulit. Sabi ko noon, okay lang dahil may isa naman na kaming anak. Iginapang ko, Kuya Bono, ang pag-aaral ng anak ko dahil gusto ko siyang makatapos ng college kahit ano pang gusto niyang kurso. Nag-iisang anak ko lang siya kaya mahal na mahal ko talaga siya. Hanggang sa wakas ay nakapagtapos na nga siya ng kursong computer science. Masayang-masaya kami ni Rose na makapagtapos ang nag-iisa naming anak. At sa ngayon, Kuya Bono, ay nakapasok na rin siya ng trabaho. Proud na proud kami sa kanya at nananatili kaming nakasubaybay sa kinabukasan niya. Tatatlo man kami ngayon pero kung sakaling makatagpo na rin siya ng isang babaeng mamahalin niya at mahal siya, pwede na rin naming pangarapin ang magkaroon ng apo o mga apo na siya naman naming susunod na pagtutuunan ng aming atensyon at pagmamahal. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, ang aking kwento at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang, Noel ng Caloocan City. So, kakwentong Noel, you're 50, kaya naman sabi ko, pakinggan dapat ni Abel ang iyong kwento sapagkat kahit na siguro
makamit lang niya yung mga nakamit mo sa buhay sa kabila ng marami ring pagsisikap at sakit ng damdamin, broken hearts and all that, ay masaya naman ang buhay mo at kompleto ang iyong pamilya. Alam ko na ganyan lang din ang hangarin ni Abel, yung magkaroon ng kanyang sariling pamilya, pero siguro hindi isang anak lang. Baka hindi ganun ang gusto ni Abel. Well, congratulations Noel sa magandang buhay na natamo mo at sa piling din ng iyong asawa at anak. And thank you for sharing your very inspiring story, Kakwentong Noel. At ngayon sa ating mga shoutout naman, Mystica Ilocano, thank you Kuya Bono, may papakinggan ulit. Shoutout sa best friend ko dito sa Hong Kong, Archeb Briatnis Spears. Okay, coming from Nori Crisologo of Hong Kong. And Lani Balinan Ligutan Bakay, shoutout to you. Annabel Pailano Bangibang, shoutout to you. Leslie Alimania Tamayaw, hi Kuya Bono, I've been listening here in North Point, Hong Kong from Solana, Cagayan Valley. Iling Tumbali Kabagwan, shoutout to you. At ito ang labangan ko habang nagwo-work. Pa-shoutout Kuya Bono sa family ko sa Cagayan Valley at sa Beshi Basher kong si Girly. Salamat Iling Tumbali Kabagwan. Tyron G, pa-shoutout naman Kuya Bono, always listening here in Qatar from Nueva Vizcaya. Thank you, Tyron G. Tamang Elmore naman, hello, kay ganda ng lugar mo, salamat. Sakto ngayon, mainit ang panahon. Pa-shoutout po kuya sa family ko dito sa Santa Isabel Norte City, Ilagan. God bless po, it's me, Elmore Tamang. Maraming salamat, Elmore. Susan Aquino Galiabo Viernes, shoutout to you. Ganoon din kay Phrase Q Bonilla, shoutout to you. Edwin Henova Beria, salamat sa bagong upload. Nakaka-inspired pa mga kwentong napakinggan dito. Maraming salamat, Edwin. May Laguerta, pa-shout kay Bono, J. Pamilyak, dita Alicia Isabela, kindito'y Hong Kong, agyaman Kuya Bono mula kay May Laguerta, Kabayan. Rowena Hidchom Draman, shoutout to you. Zoyong, pa-shout Kuya Bono kay Ate Johnny Get sa pamilya ko dyan sa Ramon Isabela. See you soonest listening here in Malaysia. Thank you, Zoyong. And from Riyadh, pa-shout Kuya Bono kay Edwin Galicia Palma. Adik sa mga kwento mo, nagbabadyang magpadala ng kwento niya. Ito ay mula kay Papa Mark at ituloy sana yan. Papa Mark, pakisabi ka sa kanya. Kay Edwin Galicia Palma, hintayin namin ang iyong kwento. Maricel G. Mesana, kakatawa lagi na merong bagong kwento. Salamat. Happy ulit kami mga adik makinig sa iyo ng kapatid ko Mary Rose Garganian. Sarap sa ears ang, ganda ng view, kakamiss lalo na ang mga lolo at lolo namin sinauna. God bless you always. Maraming salamat Maricel. Sherwin Aquino Samandre, shout out to you. Kenji Pascua Duca. Nasa review ang iyong kwento, Kenji. Hernie Bambalan Tapulaw, shout out to you dyan sa Apayao State College. Maraming salamat sa pakikinig. Daisy Bedanya Abdo Qatar, shout out to you. Dang Tolosa, shout out to Bakar City in Hong Kong. And Ruby Ann Nino Rodriguez, salamat sa bagong upload Kuya Bono. Pa-shout po sa family ko dyan sa Rojas, Isabela. Ingat kayo palagi and see you soon. Abangan here in Riyadh. Maraming salamat. And JR Aranda, shout out to you. Yung tapos na, Gab de la Fuente, nag-meet na yung bottom at saka yung top. Maraming salamat. Maraming salamat ulit mga kakwento sa paglala ng oras sa ating programa. At sa inyong dalawa, Abel at Noel, maraming salamat. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.